Naku, Doc Albert, nakita mo ba 'to? Nagba-viral eh. Sinabi yung pondo ng PhilHealth, ninakaw daw ng gobyerno. Taga-PhilHealth ka, 'di ba? Oo nga, Attorney Claire. Ako po yung nasa Board of Directors. Alam niyo, nakikita-kita rin namin. Paano ba namang maniniwala tayo dyan? Hindi naman yun ang nakikita namin. So ano 'to? Anong ibig sabihin nito? Ano, nambubudol ba 'tong mga vloggers na 'to? In fairness, maganda yung kanyang clickbait, pero hindi yung laman na sinasabi nila. Hindi totoo yan. Paano magkakaroon ng pagnanakaw kung ito naman po ay ginamit para pambayad sa serbisyo, sa health emergency allowance? Hindi po yun. Okay. Pero paano natin mapapaliwanag sa kanila? Okay, sige, umpisahan natin dito. Doc Albert, ano ba yung ngayong sinasabi na nadala daw sa National Treasury? Magkano to at bakit kailangan na kunin at dalhin sa National Treasury? Yes. Una sa lahat, yung PhilHealth kasi nung tumagal, no, mga ilang taon na dun sa mga nakalipas na administrasyon, para bang hindi niya nagastos lahat nung dapat binabayaran niya. So naipon na hindi naman nawala na sa loob ng bangko. Kaso nandun lang po, pinapasok sa investment, o di ba, pinapasok sa mga negosyo, ganyan. Nagkaroon na nga ng direktiba dun sa batas natin, yung tinatawag na General Appropriations Act, na kung may nakatagong pera dyan na hindi naman nagagamit, natutulog lang, labas natin mula sa bangko papunta sa tao. Doon po yun nanggaling at sa tulong po ng ating Department of Finance, tinignan yung mga balance sheet, yung mga sinasabi, yung accounting, ganyan. Tapos nung nakita, merong 89.9 billion, no? Yun yung 89.9 na hindi kasama doon yung mga contribution natin, kayo, Attorney Claire, tsaka ako, no? Yung hinuhulog natin, hindi kasama. Ito yung subsidiya na galing sa gobyerno para sa mga tinatawag na indirect contributors. Yung mga mahihirap, yung mga matatanda, senior citizen na ang nagbabayad para sa kanilang insurance ay ang ating gobyerno. Hindi nagamit lahat nung binibigay noong 2023. Teka lang. Sabi mo, dapat subsidiya to. Yeah. Diba? Doon sa mga senior citizen. Na ano to, para maging miyembro sila? Opo, para sila ay maging miyembro at para pag sila ay nagkasakit ay may magagamit sa parang benepisyo para sa kanila. Hindi ho kasi nagamit lahat ng binigay. Bakit hindi nagamit? Halimbawa, sabihin natin na 100 katao muna 100 katao. So lahat ito dapat may pondo na. Dapat po, lahat yan. Pero sa out of 100, ilang katao lang? Ito, ano na to, sample na to. Yes. Out of 100 na dapat na maging miyembro, ilan lang yung naging miyembro? Lahat sila naging miyembro, pero hindi lahat sila nagamit yung benepisyo nila. Sa 100 na yon, siguro baka ang nagkasakit lang ay 10, sabihin na natin. Okay. Tapos sa 10 nagkasakit, hindi lahat sila alam nila kung meron silang benepisyo. So sabihin na natin na may 3 di nakakaalam, 7 lamang dun sa 10 nagkasakit ang may alam. So ngayon, ang binayad sana na pangsagot sa 10 na nagkasakit, ang gumamit lang 7. So may natirang sobra na para sa 3. So ano mangyayari doon sa 3 na hindi nagamit? Ayan ang malungkot. Dati, bago kay BBM, hanap na lang sila ng pambayad, utang ng para dun sa 5-6 o kaya bebenta yung kalabaw o kaya maghahanap ng para mula sa politiko na pangbayad. Pero ngayon, na binabago na natin, kinokorek natin, dapat sa PhilHealth magagalit. Pero ngayon lang nagsimulang itaas yung mga benepisyo. After 10 years ba naman? Oo. Pero Doktor, teka lang. Yung 3 na yon na supposed to be magiging miyembro at kumbaga meron na yung pondo for these 3 people, di ba? Bakit kaya, anong dahilan para hindi nila malaman na sila yung miyembro ng PhilHealth? Marami sa kanila, Attorney Claire, nakatira sa malalayong lugar. No? Hindi pa marating yung iba, wala pa talagang maski radyo, hindi sila nakakapakinig. O kaya baka yung isla na kanilang tinitirahan ay hindi pa konektado, walang mga daan at ang hirap itawid yung dagat para makarating dun sa ospital. Yan yung mga pwedeng dahilan kung bakit maaaring hindi nila alam o kaya kahit alam nila ay hindi sila makapunta dun sa mga pagamutan kaya di nila magamit. Pero hindi ba
pwede makonsider kasi sa ghost students nga, nababalita ito, ghost employees. Hindi ba kaya pangalan lang sila at nilagay doon? Meron din mga ganyan, no? Oo. So, nalaman, ang Commission on Audit, no, nung nagbabasa Oo. kami ng mga audit findings, kung di ako nagkakamali, may mga 4,000 na lolo't lola Oo. na yung pala, namatay na. Mm-mm. Hindi lang na-update yung database. So, naniningil pa rin yung PhilHealth noon, nababayaran, pero wala na pala, namatay na pala si lolo't lola. Okay, pero kung na-collect ito ng PhilHealth noon, Yes. tapos wala naman nag-claim, saan mapupunta yung sobra? Sa bangko. Ayun, anong tawag doon? So tinatawag po nilang investment fund, no? Nung tumagal, ang tawag ng mga turo lang sa akin ng mga accountant, sabi nila, yan yung tinatawag na accumulated revenue. Okay. Na ipon, nakita sa Tagalog. Ngayon, hindi naman pwedeng ibayad kasi wala kang pababayaran namatay na yung pasyente. So, napasok yun sa investment na naging negosyo. Tapos bumabalik, nagkakaroon ng interest. Palaki ng palaki yung laman ng bangko ng PhilHealth. So, ibig sabihin, yung PhilHealth, may income din siya. Yes. Maliban sa mga kontribusyon ng mga miyembro. Meron po. Ang tawag nila doon yung interest income. Dahil nga may mga investments silang nangyari. Na nung unang nakita ni Sec. Ted Herbosa, sabi nga ng Pangulo, hindi dapat pupunta yan sa bangko, dapat pupunta yan sa tao. Sa serbisyo para sa ating publiko. Hindi sa investment, hindi sa interest, hindi dapat doon yun. At nakita ito sa pamumuno ngayon. Yes, ni Ted Herbosa, ni Secretary Ted Herbosa. Opo, nakita po yan. Sabi nga ni Sec. Ted, nung unang upo niya, nung mga bandang June 2023, no? So bagong talaga siya ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, tapos kinonvene niya yung Board of Directors, magkano ba talaga yung pera ng PhilHealth? Kasi hindi tama na naiipon yan at hindi na ibabayad sa mga ospital, sa mga doktor, na sila yung nagbibigay ng serbisyo. Hindi dapat pang bangko, pang tao yan. So in other words, yung sinasabi natin na naipon, accumulated revenue. Ayun, yung mga accumulated revenue na to, bago kayo, at the time na kayo na yung nakaupo, may estimate ka ba kung magkano yung accumulated revenue na yun? Meron po, no, umabot yan ng mga bandang 497 billion, to be clear. So, bilyones yan. Tapos, nung nakita namin yung 498 na yun, sabi namin, yan ba lahat ay hindi nagagamit? Bayad na ba yung mga serbisyo? Bayad na po. So, in other words, kahit ni 498? Halos 500. Yes. Halos 500 billion na accumulated revenue, yung mga utang ng PhilHealth na settle na. Opo, yung tinatawag na current year expenditures. Maririnig nyo po, may mga usap-usapin na hindi pa lahat ng utang nababayaran. Pero actually, yung mga hindi pa nababayaran, kumbaga sa accounting, na lista na yon. Yung 498, neto na yon, naalis na yung mga babayaran pala. So matotal, parang bayad na yon. Hindi lang nakarating yung cheque, pero dun sa 498, naiawas na po yun. Yes. Okay. So, itong 498 or let's say 500 billion. 500. Mahina ako sa math. Oo. Kaya rin ako nag-abogado. Mahina ako sa mga figures, kami rin po mga diba? doktor, pero baka yung ibang doktor sabihin, hindi, marunong naman. Si Doc Albert ang nanihir. O, 500. Okay. So, sa 500 billion, magkano yung nadala sa National Treasury? Yung 500, ang nadala lang po sa National Treasury, yung tinatawag na 89.9. No? Yung 89.9 na yan, hindi yan kinuha basta-basta kung saan. Sabi ng Department of Finance, susunod tayo sa batas. Okay. At sinabi ng batas ay hindi pwedeng galawin yung reserba. Dahil yung reserba, baka mamaya magkaroon ng sakuna, no? Baka magkaroon ng pandemya, magkaroon ng gera, at doon dapat tayo kukuha. Yun yung 280 billion na sinasabi. So, so yung reserve funds, 280 billion. Yes. So hindi doon kinuha? Ay, hindi. Yung itong 60. Yes. Supposed to be 90. Supposed to be 90, pero sumunod tayo sa Korte Suprema. Sabi ng Korte Suprema, hanggang 60 muna kayo, yung 30 ay pag-uusapan muna natin kung tama o hindi. Susunod tayo sa ating mga huwes. So yung 60 na kinuha, ay hindi galing sa 280 yun. Galing yun dun sa may natirang tinatawag na fund balance. Okay. So, ang sabi ngayon, sabi mo sumunod tayo sa batas. Ano itong batas na sinasabi? So, meron tayong dalawang batas na tinitingnan. Yung Universal Healthcare Act
yung Republic Act 11223, yung sabi nila. Kabisado ko kasi yun yung Biblia namin sa DOH eh. So, RA 11223. Tapos, meron tayong tinatawag na General Appropriations Act, yung taunang budget. So, nung General Appropriations Act of 2024, meron doon nakalagay na special provision na sinabi sa DOF. Tingnan nyo nga kung ano yung mga reserba, hindi lang ng PhilHealth, ng lahat ng mga GOCC, yung mga government-owned and controlled corporations na isa na doon ng PhilHealth. At kung tinignan nila yung reserba, sabi, following the law, following the special provision of the General Appropriations Act, nung nakaraang 3 taon, 2023, 2022, 2021, kamusta naman yung paggastos ninyo? Doon nang galing yung DOF at sinabi nila, mukhang kada taon 140 lang ang kayang gastusin ng PhilHealth. Kada taon yan? Kada taon 140. So times 2. Bakit times 2, Attorney Claire? Kasi dun sa Universal Healthcare Act, ang utos ng batas, ang reserba ng PhilHealth dapat times 2 nung kanyang program expenditures. Para siyempre, para may safety ba? Yes. Ang tawag dito, di ba? Yes. Kasi kung gagastusin yung 140 billion, dapat talaga may reserba. Dapat talaga may reserba kasi malay natin, baka wag naman sana magkaroon ng pandemya. Pero may kwento ako dyan na sabi nga namin, bakit nung panahon ng COVID-19 na pandemya, bakit umutang pa, meron naman palang reserba? Dapat doon sila kumuha. Umutang talaga. Pero nagamit ba nila yung reserba o hindi na sila gumamit doon? Hindi rin. Umutang na lang talaga sila? Yes. Kumuha pa ang Department of Finance noon mula sa labas, nag-loan sila, ganyan. Naku, sayang naman yung interest noon. Ayun na nga. Yung pandemic pa yan, ha? Yes, yung pandemic po yan. So, nakadagdag doon sa utang ng bansa natin? Opo, nakadagdag. Instead of kunin na sana lang, yung mga reserba. Yung reserba. Yes, kasi 'di ba pag tayo po ay nag-iipon, sabi nga may alkansya, 'di ba? Yung alkansya parang reserba 'yan. Kapag nagkaroon ng di natin inaasahan at kailangan mong kumuha ng panggastos, doon dapat kinukuha. Yan yung silbi ng reserba, pero hindi ko nakuhanan noon. Pero at that time, if ever kumuha, anong panahon ng pandemya, yes, sa reserba, hindi ba mababankrupt ang... Ay, hindi po. Ang Pilipinas noon? Hindi talaga. Kahit ganun katindi yung impact ng COVID-19 sa atin? Yes, actually, dahil ng COVID-19, karamihan ng mga pasyente na dating pumupunta sa hospital, syempre natakot tayong mahawa. So, halos lahat ng mga kaso sa hospital, puro COVID-19 lang. Yung mga naaatake sa puso, yung mga elective operations, yung mga hindi namang emergency, hindi mo na sila nagpa-opera, no? Hindi mo na sila pumunta. Kaya yung tinatawag na claims o yung bayad ng PhilHealth, medyo bumaba ng bahagya. So, dun sa tanong na, kung ginamit yung reserva, baka mabankrupt, hindi pa rin po. Kaya pa rin siya. Ganun ba? Dok, sabi mo, wala naman kayong bina-violate na batas. Ay, wala talaga, attorney. Binanggit mo yung fund balance. Ano ba itong fund balance ito? Para maintindihan. Kasi alam mo, Dok, syempre hindi ako nagtatrabaho sa PhilHealth. Hindi ko alam kung paano ba ginagamit yung pondo. Yes. So, syempre, pag may nadinig kami sa ibang mga vlogger, sa mga ibang ekonomista, syempre, yun agad ang maaari namin paniwalaan. So, paano ba ito? I-explain to us, bakit hindi nag-violate ang PhilHealth at pati na yung Department of Finance ng batas? Syempre, yung fund balance, yung salitang yun, nanggaling yun dun sa special provision ng ating General Appropriations Act. So, tignan natin, basahin natin. Yung fund balance, ito yun. Fund balance of the government-owned or controlled corporations from any remainder resulting from the review and reduction of their reserve funds to reasonable levels, taking into account the disbursements from prior years. Sinasabi, attorney, nung special provision kung paano natin kukunin or aalamin kung magkano ba ang fund balance. Now, kailangan tignan natin sa mundo kasi yung special provision na yun, para sa lahat ng GOCC yun, hindi para sa PhilHealth lang. Tignan natin kung paano ba kino-compute ng PhilHealth yung kanyang mga reserba, yung kanyang mga kita. Titingin tayo ngayon sa Section 11 ng Universal Healthcare Act. At pag binasa natin yung Section 11 ng Universal Healthcare Act, may mga makikita tayong termino. Basa ulit tayo, no? So, una sa lahat, sabi sa Section 11, PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenues. Dito, attorney, medyo titigil-tigil ako kasi medyo mahaba siya. No? So, ano ba yung accumulated revenues niya? Yung accumulated revenues, lahat ng kita ng korporasyon, kasi korporasyon yung PhilHealth na kahit ng mga nakaraang taon, iniipon niya lahat yan. Pag di siya nakagastos, sasabihin niya, bayad ko na lahat ng mga ng mga claim sa akin. Nabayaran ko na kahit sabihin natin mababa. Noon kasi mababa, ngayon lang tumataas . Bayad na niya yun,
itatago na ngayon yun, yung accumulated revenues. O tuloy tayo. Not needed to meet the cost of the current year's expenditures. Ayun pala yung ibig ko sabihin. Pag sinabing current year's expenditures, yun yung mga siningil ng ospital sa PhilHealth kasi kailangan bayaran yung mga serbisyo. O, di na bayaran na nyo yun, magiging accumulated revenues yung mga natira. Yung mga natira, yan. So, provided, sabi ng batas, provided that the total amount of reserves shall not exceed a ceiling equivalent. Ako, Dok, ang nalalim naman ito. Ano naman yung ceiling equivalent? Ayan, ceiling equivalent, bubong. Huwag kang lalampas sa bubong, no? Pero ang sabi ng batas natin, yung ceiling equivalent, hindi dapat lumampas. Basahin natin yung batas. Ceiling equivalent to the amount actuarially estimated for 2 years program expenditures. Ito na, attorney, magkakaroon na ng balitaktakan. Doon kasi sa financial statements, no? Noong 2023, yung mga kasulatan na binigay sa Commission ng Audit, sinabi nung actually doon sa one of the notes, no, yung mga notes, 560 billion daw ang estimate niya sa 2 years program expenditure. All in all yun. All in all yun for 2 years. Pero sabi nga namin, yan naman po ay estimate. Ang totoo, ano sa totoo? Ano yung may resibo? Sabi nga nila. So pag tinignan natin yung mga financial statement ng mga nakaraang taon from 2021, 2022, and 2023, actually, umabot pa sila ng 2019 kung di ako nagkakamali. Parang 5 years yung tinignan nila. Ang nagagastos, average. Ang nagagastos ng ating korporasyon ng PhilHealth, nasa 140 billion lang. So, if times 2 siya, kasi 2 years. Times 2, tama. 280. Yun ang dapat reserve. Ngayon, attorney, tinatanong kami lagi, bakit kayo tumingin dun sa nakaraang taon? Ang actually, mas magaling yan, sabi nila. Di umano ay nag-estimate yan. Babalik tayo sa special provision. O ano yung nakasulat sa special provision? Doon sa special provision, doon sa fund balance, nakikita natin doon na nakalagay din sa fund balance of the government-owned or controlled corporations from any remainder resulting from the review and reduction. Fast forward, sa dulo nakalagay, taking into account the disbursements from prior years. So may basihan. May basihan. Yun ang computation. Yes. Tsaka, attorney, balik tayo din sa Section 11 ng Universal Healthcare Act. Ang sinabi lang ng Section 11, amount actuarially estimated. Pero hindi sinabi ng batas kung paano nag-estimate yung actuary. Alam niyo po ba yung actually, marami silang mga methods, mga paraan para mag-estimate. Minsan gumagamit, hindi ako actually, pero nakukwento lang sa akin na may mga, mga tables, may mga parabang estimates yan. Pero pati yung expenditures, pwede rin nilang gamitin for estimation. Tahimik yung Section 11 dun sa amount actuarially estimated kung paano. Pero yung special provision, napakalinaw, taking into account disbursements from prior years. Yun yung guidelines. Yun yung prior years. Batas yun, hindi yung guidelines. Special provision yun. So in other words, teka lang, natanong nyo ba? Doon sa estimate, yung nag-estimate, kung bakit umabot siya ng 500 plus billion? Nako, Attorney Claire, ha? Nung mga board meeting, hindi tungkol sa 560, pero natatanong namin kung paano mag-estimate yung actuary. Alam nyo, depende talaga sa assumptions yon. Yung assumptions nila, sasabihin nila, kasi titignan natin yung life expectancy. Gano'ng katagal mabubuhay ang mga Pilipino? Titignan natin, ano ba yung mga sakit na inaasahan natin mangyari? At doon niya nakuha yung 560 niya. Pero masyado malayo sa 280 or 200, 280 billion, malayo. Yes. By the way, meron pang isang numero, papasok na sa kwentuhan natin. Kasi parang nagkakalituhan, may nabanggit sila na tumataginting na 1.15 trillion. Sana ganun kalaki yung pera ko, pero hindi yung trillion, yun yung tinatawag nila ng insurance contract liabilities. Ay, teka lang. Bagong word na naman yan. Ano yung insurance contract liability? Bago ko sagutin, attorney, ito yung dahilan kung ba't yung mga vlogger dapat hindi basta pinapakinggan. Kasi parang mga gamot yan eh. Pag pinag-usapan yung mga generic name, makinig tayo sa doktor. Pag pinag-usapan yung mga technical terms, makinig tayo dun sa nagpapaliwanag ng technical terms. Okay. Hindi lang sa vlogger. Hindi lang sa vlogger. Sige. Wala nilang kung ang vlogger si Attorney Claire. Hindi ko rin alam yan. Okay. So, yung insurance contract liabilities, yung ICL na sinasabi, hindi pa ito mga resibo. Ito ay estima lang. Sabihin ko na hula. Kasi intelligent guess naman, hula na pag nangyari
na lahat ng tao ay nagkasakit ng sabay-sabay. Pati ang babae ay nagkaroon ng sakit sa prostata, ang lalaki ay nanganak. Hindi kasi bakit? Ang formula dyan, yung magkano ang gastusin kung babayaran ng PhilHealth lahat, ilan lahat ng miyembro, ilan ng tao sa buong Pilipinas, at lahat sila ay magkakasakit ng sabay-sabay. Ganon. Kaya lumaki ng 1.15 trillion. Actually, pag tinanong mo yung actuary, dalawang salita. Actually. Anyway, pag tinanong mo yung actuary, sasabihin niya sa'yo, naka-spread out po yan, hindi yan para sa isang taon lang. Mga ano yan for the next, until mamatay, yung pala sasagutin nila. Sinagot kasi, ba't alam ko, pinakausap namin siya. Gano'n ba dapat? Akala ba yearly lang to? Yan ang nagkakalituhan, Attorney Claire. Yung financial statement para sa isang taon lang. Pero yung ICL na sinasabi, hindi para sa isang taon lang yon. Para sa hanggang mamatay, lahat ng mga miyembro. Kasi ganun yung computation. Pero ang PhilHealth, diba, kahit na yung pagbabayad mo annual to Correct. So in other words, kahit na may annual insurance or health insurance, yearly to. Yes. So magbabayad ka ulit the following year. Yes. Tama yun, Attorney Claire. Ang tawag natin dyan, pay-as-you-go insurance. Medyo termino na naman yun. Alam niyo yung pinaka-konsepto na malapit sa mga Pilipino? Paluwagan. Pag nagpaluwagan tayo, kunyari, 10 tayo na maghuhulog, di ba? Kada buwan, isa lang ang tumatanggap. Ganun po yung konsepto ng PhilHealth. Lahat tayo paluwagan kasi hindi lahat tayo sabay-sabay magkakasakit. Sa taong ito, maaaring isa lang sa 10 yun yung magkakasakit, si Attorney Claire. Kunyari, may kasama tayong iba dito, no? Pero sa susunod na taon, baka si Doc Albert yung magkasakit. Healthy na ako nun. Healthy ka na nun. Tapos umiikot yun at hindi natin alam kung sino sa atin yung magkakasakit. Yes, pero hindi naman tayo sabay-sabay magkakasakit. Hindi tayo sabay-sabay magkakasakit. Pag nanganak ako, hindi ka naman manganganak. Ay, hindi talaga ako pwede manganak, Attorney Claire. Diba? Kung nagkaroon ng prostata, yung isang lalaki, hindi naman ako magkakaroon ng prostata. Hindi talaga. Dahil hindi babae ako. Correct. Pero sa computation, dito sa ICL, nagsama-sama. Kaya lumaki, naging trillion. Naging trillion, yes. In fact, sabi nga namin, kausap namin actually, bigyan mo kami ng numero na ayusin natin yung assumptions, no? At ibaba natin na pang 2 taon lang. Bakit 2 taon? Kasi sabi ng batas ng Section 11, pang 2 taon lang ang computation. Alam niyo ang computation ng actuary dun sa 2-year ICL na sinasabi, nasa mga 105 billion lang. Ang layo! O di, ang dami na natin numero. I-review natin. Kung yari, magic, may lumalabas sa screen, no? Shing! May 1.15 trillion. Shing! May 560. Tapos, shing! May mas mababa pa, 105. Doon sa gitna ng 105 tsaka 560, merong 280. Mabait pa pala yung Board of Directors. Ang sabi ng Board of Directors, wag naman nating ibaba ng sobrang baba na 105. Wag rin naman sobrang taas na 1.15 trillion, kakaiba naman yon. At yung 560, medyo mas mataas pa rin yon. Sabi ng Board of Directors, alinsunod sa batas, nag-set aside siya ng 2-year program expenditures ayon dun sa Section 11 ng UHC. Kasi yun lang naman ang required. Tapos, sumunod rin ng Board of Directors dun sa batas ng GAA, special provision na taking into account expenditures from prior years. At nalaman natin na dati 140 billion per year lang times 2, 280. Yun ang kwento. So, pero bakit sinasabi ngayon, naku, bankrupt na yung PhilHealth? Bakit may ganun? Yung bankrupt kasi, alam nyo, sa akin, di ako accountant. No? Ang dating sa akin ng bangkarote ay wala nang mailabas na pera. Hindi na makabayad. Negative. Hanggang ngayon po, nagbabayad ng PhilHealth at ang dami pa nung cash na naiwan dun sa accumulated revenue sa sinasabi. So, kasi nga, ang nilabas lang ay, as of now, ay 60 billion. Yes. At yung accumulated na revenue is 92 or 498. Halos 500. So, imposible yung masabing bangkarote ang PhilHealth. Kasi pati yung 280 na reserba, ay sumusunod po kami sa batas, hindi talaga siya gagalawin unless may problema nga yung mga gera or something. At pwede mo lang siyang gamitin para sa benepisyo. Hindi doon kinuha yung 60. Kinuha yung 60 dun sa fund balance, hindi sa reserba. At kahit kunin mo yung 60, kahit ipatuloy mo yung 30 na nakapigil sa ngayon, ay naku, meron pa rin maiiwan na balance. Malaki pa rin. Nasa mga 121 billion. Tapos, by the way, Attorney Claire,
hindi naman tumigil yung pagbayad ng mga miyembro. Naguhulog tayo sa ating mga sweldo, di ba, kinakaltas. At lately nagkaroon talaga ng benepisyo yung kuya ko dyan. Ay. Malaki siya. You're welcome. Kaya, thank you sa PhilHealth. But anyway, kasi ganito, ang sasabi kasi nila, dapat hindi kinuha yung 60 billion. Kasi dapat daw lahat yan ay para sa programa ng PhilHealth. Ano ba yung sinasabi ng batas dito? Yung sinasabi ng batas dyan, pag bumalik tayo sa Section 11, doon lamang sa Section 11 na bahagi nung hindi mo pwedeng gamitin yung sinasabing any unused portion of the reserve fund that is not needed to meet the current expenditure obligations or support the above-mentioned programs shall be placed in investments to earn an average annual income. Yan yung ini-invest, no? Pero, babalik tayo dun sa mas mataas na paragraph. Sabi ng Section 11, whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Ang mahalaga dito, Attorney Claire, yung sinasabing whenever the actual reserves exceed, lumampas dun sa required ceiling. Hindi nga siya lumalampas dun sa required ceiling kasi yung dun sa ating reserve fund na 280, kahit idagdag mo dun yung mga 6 billion ba na interest, kasi kumikita rin yun nasa bangko, kumikita, nasa investment, yung 6 billion, yun yung dapat, sabi sa batas, gamitin para tumaas yung benepisyo or pababain yung ating contribution dun sa mga nagbibigay ng contributions. Pero sabi dito, okay, linawin natin to kasi para mas maintindihan ng taong bayan, bakit nyo nga daw kinuha yung 60 billion at ngayon, mukhang nag-aantay pa, kumakaway-kaway, yung 30 billion. Napahinto lang ng Supreme Court. Correct. Ang sabi kasi sa batas, no portion of the reserve fund or income thereof. Yes. So, ibig sabihin, income ng reserve fund shall accrue to the general fund of the national government or to any of its agencies or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations. So, ibig sabihin, walang portion ng reserve fund wala talaga ang pwede nyo kunin. So, wala ba kayong kinuha reserve fund? Ay, wala po. Hindi nyo nadala sa National Treasury? Hindi po. Yung 280, nandun po yun, nakabakod yun, reserve fund. Tapos yung maliit na kita, maliit pag kumpara sa 280, pero tandaan natin billion to. So, nasa mga 6 billion pesos na kita mula sa 280 billion, hindi po namin gagawin yun. Kasi bawal Tama yung binasa yun sa batas. No portion, no? Sa Tagalog, walang bahagi ng itong nakatago na ito na reserve fund at yung kita, ang pwedeng ibalik. Ay, hindi ko yun ang ginalaw. Ang kinuha, yung 60, ay mula dun sa fund balance. Okay. So, in other words, yung accumulated, kasi sabi mo, yung nakuha ang 60 billion ay galing sa accumulated revenues. So, walang pagbabawal sa batas? Walang pagbabawal na pwedeng talaga. Kumuha ng portion doon? Wala po. Napakalinaw. Binasa natin yung dalawang batas, no? Yung Section 11 ng Universal Healthcare Act, saka yung special provision ng General Appropriations Act. Talagang susunod tayo sa batas. Saka since ito nga ay dala na, no? Nakuha na, at nasa National Treasury, so imposible na yung Pangulo natin o yung gobyerno nakawin yung pondo na yon. Imposible talaga. Bakit yun yung panapalutan? Ay, hindi ko alam kung ano bang baka viral. Pwede pa mag-viral din tayo. Viral yung gano'n, siguro. Ang alam ko kasing viral yung virus na nauubo Pero, oo nga, hindi talaga pwede manakaw yun. Pero kawawa naman yung ibang kababayan natin kung maniniwala na gano'n na may ninakaw na pondo ng PhilHealth. Siyempre, pag may ninakaw, isipin nila mag-aalsa sila sa ganyan. Ay, nako. Magsisisigaw yan. Makibaka. Dahil, di ba? Kasi isipin talaga nila, ninanakaw pala yung pondo ng PhilHealth. Hindi naman pala. Hindi ninanakaw kasi nandyan yung pera nasa loob ng ating treasury. At maganda pa doon, ginamit para sa mga programa ng gobyerno. Una sa lahat, binayaran yung 27 billion na health emergency allowance na hindi nababayaran nung mga nakaraang panahon. Wait. Kasi nung panahon, during pandemic, marami ang nagreklamo. Yes. Tama? Yes. Na hindi sila nabigyan ng pansin, hindi nababayaran. Sabi nga, heya. Gumagano'n sila. Naririnig namin yun. Heya. O di sabi ng Pangulong Marcos, natutulog yung pera doon sa PhilHealth. Ano bang sabi ng batas? Sabi ng ating mga finance experts. Nakita doon sa ating yung binasa natin sa UHC Act saka sa General Appropriations Act, sumusunod naman tayo sa batas.
kunin yung natutulog na pondo, ibayad dun sa mga matagal na nagsasabi ng heya. Teka lang, ano ba yung heya muna? Ayun, heya. Yung ating health emergency allowance. Kasi may isa pang batas, nakalimutan ko lang yung numero. May isa pang batas na sinasabi, yung mga nagsilbi dun sa panahon ng pandemya ng mga health workers, yung mga doktor, nurse, pati yung mga hindi doktor at nurse, basta ikaw ay nagsilbi at may patunay, ay meron kang makukuhang sabihin na natin compensation or benepisyo. So in other words, itong pera na sinasabing ninakaw daw ng gobyerno, ang nakinabang, itong mga kababayan natin, lalo-lalo na yung hindi nabayaran during the time na may pandemya. Yes, sila. Isa pa lang yun, no? Meron pa tayong mga natulungan rin kasi merong medical assistance for indigents and financially incapacitated patients. Mahaba siya, pero yung tinatawag na MAIP o yung medical assistance ng Department of Health, meron yung bahagya na binayad doon. Meron din tayong mga health facility enhancement program. Yung HFEP naman na tinatawag namin, pangtayo ng mga ospital, saka ng mga klinika. Alam mo, may isang batikan na TV show host na nagsabi, dapat magpagawa. Ang PhilHealth kasi, hindi pwedeng magbayad ng PhilHealth. Ay, liwanagin mo nga yun. Sige, ang PhilHealth, hindi naman talaga obligasyon nila. Hindi talaga, bawal nga. Bawal. Pag tinignan niyo yung Attorney Claire, yung batas ng PhilHealth, hindi pwedeng magpondo ang PhilHealth ng panggawa ng ospital. So, kumbaga, from PhilHealth, diretsong pagpapagawa. Hindi pwede yun. Hindi pwede. From PhilHealth, bibili, PhilHealth, baka naman, bili ka ng x-ray o kaya bili ka ng CT scan. Bawal po yun. Dapat maintindihan natin yun. Ayun na nga. So, hindi PhilHealth ang pambayad na pambili ng equipment. Ang nagbabayad po dyan sa sistema ng budget natin, Department of Health. So, yung kinuha na 60 billion na natutulog, bahagya nun ay pinambayad para sa Health Facility Enhancement Program na kasama ang infrastruktura ng mga ospital at yung mga equipment na kailangan, na sinasabing dapat magkaroon. Napakinabangan siya dahil hindi naman diretso from PhilHealth, no? Funds yung pagpapagawa dahil nadala na nga sa National Treasury. Correct. At nagamit ito at napakinabangan. Correct. Para din sa para rin sa kalusugan. Para sa kalusugan. Actually, siguro pag-usapan natin, kung yari nagbabudget sa bahay, hindi ko ba? Minsan ang ginagawa ng mga may bahay ay meron silang mga envelope. Itong envelope na to, pamalengke. Itong envelope na to, pangkumpuni ng bubong. Itong envelope na to ay pambayad sa tuition ng ating mga anak. Tapos maglalagay ka ng pera doon. Siyempre ito, mga nanay, mga tatay na naglilipat-lipat ng pera, hindi ka pwedeng humugot ng pera na pangkain dun sa pangkumpuni ng bubong. Hindi ka pwedeng humugot dun sa pang-tuition ni junior or ni nene mula dun sa pamalengke ng isda. So, ang ginawa nung padre de pamilya or nung nanay na nagbabudget, sabi niya, teka muna, natutulog yung nakapamalengke na ako. Punong-puno na yung refrigerator. May sobra. May sobra. Sabi niya, ililipat ko mula dun sa sobre na yan at pupunta dun sa pangkumpuni ng bubong kasi tumutulo na yung bubong Ganon yung nangyari dito. At yung walang nakawan na nangyari kasi obvious na. Pag sinabi may magnanakaw, merong pumasok sa bahay mo at kinuha yung laman ng mga sobre. Wala po. Ang naglilipat ng sobre is yung padre de pamilya o yung madre de pamilya. Para mapakinabangan. Para mapakinabangan. Kasi natutulog Yes. Yun ang nangyari. So in other words, naliwanagan kami na walang hindi bankrupt ang PhilHealth at nangyari lang na may negative doon sa mga figures dahil sa ICL? Yes. Yung ICL, siguro parang ganito yan. Nanaginip ngayon, balik tayo dun sa ating kwentuhan na nasa bahay tapos may mga sobre. Sabi ng mag-asawa, ay gusto kong, baka nasusunod, kailangan may kotse na tayo, kailangan may ganito tayong pangarap, gusto kong magnegosyo. At pag kinompute mo yun, ay aabot sa mga 5 million pesos. Samantalang, gagastusin. Samantalang yung budget ng pamilya, nasa mga hindi lumalampas ng 50,000 pesos lang. Ang laki nung pinakaiba, di ba? Yung 5 million na yun yung tingin kong dapat kong marating. At ako'y mag-iipon hanggang marating pa yun. Estimated lang yun na ito yung maaari kong magastos pag kinuha ko to. Yes, kasi pwede magbago yun eh. Pero may pera. Si nanay at tatay ay may pera. Sa panggastos nila pang araw-araw. Sa panggastos nila pang araw-araw. At nakakagastos sila. Napapakain nilang pamilya. Napapadala sa eskwelahan ng mga anak. Napaayos yung bubong. Ganun yung PhilHealth ngayon. Yung sinasabing negative na, hala, ang laki. Estimate lang siya. Estimate lang po yun. Sa papel lang po yun. Kwentahan lang. Ayon sa ICL yun. Ayon sa ICL. Yun ang kwento. Nako. Sana nga maliwanagan. Ako naliwanagan ako. Ay, salamat po. Before talaga,
too technical kasi ito para pag-usapan. Sana itong pagpapaliwanag mo, Doc Albert, ay mas maintindihan talaga ng taong bayan ito. Okay? Yes, So, attorney. Ako salamat Ako talaga. Sana ito pag napanood sana no ibang mga kababayan natin to. Yung mga nag-clickbait na thumbnail. Ay, nako. Diba? Baka maka-clout, diba? Magkaroon na ng clout. Doon tayo sa tamang impormasyon. Doon tayo sa mga nakabantay para magamit ng ating taong bayan ang kanilang mga benepisyong pangkalusugan. Ay, nako, thank you talaga, Doc Albert. Let's sit welcome. and talk a while. Ay, sip talaga. Thank you talaga.